May tanong sa akin, Sir, good afternoon po. Sir, isa po ako sa silent viewer nyo about sa mga OLA. Sir, sana mapansin nyo po ako. Sir, ask ko lang po, meron po akong OLA. Sa isang OLA ko po, 7 po yung loan ko sa kanila na magkakaiba ng due date. Nag-email po ako sa kanila na kung pwede po magsama-samahin na lang yung mga loan ko lahat at pag-isahin na lang sa isang due date para mabawasan stress ko sa mga due date. Every 15 days ako magbayad sa kanila basta pag-isahin na lang po ng due date yung 7 kong loan. Sabi nila, hindi daw pwede kasi system generated daw. Hindi po ba talaga pwede na pag-isahin na lang kahit na system generated sila? Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, alamin po natin kung po pwede ba pagsama-samahin yung due date nung multiple loan sa isang OLA. Isa pa ho yan ng tatalakayin natin bakit may ganyan, may multiple loan sa isang OLA. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi nyo nga po, silent viewer kayo about sa mga OLA. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tapos sabi nyo, meron kayong OLA, pero dun sa OLA na yon may 7 kayong loan. Wow, dun muna ho tayo. Nakakapagtaka ho, kasi hindi ho pangkaraniwan yung ganyan eh. Pangkaraniwan po sa isang lending, isang loan lang po, isang kontrata. Kasi syempre, ang pinagbabasihan ho kasi diyan is yung kakayanan para mabayaran yung loan. Hindi naman ho po pwede yan na hiram lang kayo ng hiram, di ba? Hindi ho ganun. Kasi may pinagbabasihan ho yan, kaya nga ho meron tayong 5 C's of credit. Okay, sige ho, tanggalin na natin yung dalawa kasi yung dalawa ho is doon yan sa mga malakihang utang yan, kagaya ho nung bahay at lupa, kotse, yan, may collateral at saka na yun eh. So ngayon, yung sa 3 C's na natitira, character capacity, tsaka yung condition, yun ho ang pinagbabasihan. Kaya nakakapagtaka, bakit ho sa isang OLA, may 7 kayong loan, talagang mahihirapan ho kayo niyan. Diba? Lumalabas ho niyan, estoppel system ho yung nangyari sa inyo. Diba? Kasi ho, tingnan nyo nahihirapan ho kayo kanyo, na, kumbaga, i-manage. Kasi iba-iba yung due date. Definitely ho talaga iba-iba due date dyan. Kasi, yun ho, kasama doon sa tanong kung tinanong nyo daw sa kanila, in-email nyo sila na pagsama-samahin yung 7, ng every 15 days na lang kayo magbabayad. Sabi nila hindi daw kasi system generated. Nakita nyo hindi marunong sumagot. Hindi yung system generated yun. Kasi ang loan talaga is binabase yan kung kailan mo siya na-release. Okay, kunwari, na-release mo siya ng 1. Ang 15 days nun is 16. So, yun po ang pagbabasihan. So, ngayon, kung yung sumunod mo na loan, 2 mo siyang na nakuha, so sa 17 ang magiging due date mo. Okay? Ngayon, depende ho pa rin yan sa policy po nung lending. Itong mga bugo katapusan ng online lending apps na to, definitely walang yan. Walang credit and collection policy yan. Kaya nga meron kayong 7 utang ngayon dyan sa bugok na yan eh. Kasi kung yan yung typical na pautangan, hindi kayo bibigyan ng 7 utang yan. Kasi alam nilang mahihirapan kayong bayaran at mahihirapan kayong i-manage ang due date na nangyayari ho sa inyo ngayon. Di ba? Nakita nyo yung ginagawa sa inyo, maling pamamaraan ng pagpapautang. Di ba? Basta sila labas lang ng labas ng pera. Nakita nyo kawalang yan. Wala ho silang pakialam sa inyo. Ang pakialam lang ho nila sa inyo is kumita sila ng pera sa inyo. Ganun lang ho. Di ba? Ito ho ang lagi nyong tatandaan. Pagka ho yan is mabilisan ng utang,
paspasan, ay matakot na ho kayo. Di ho ba? Hindi ho sa sinisiraan ko itong mga online lending apps or mga online lending platform. Okay? Kasi ho, pabor naman ako na mabilisan, kaya lang hindi naman within 5 minutes. Siguro within the day. Pwede. Diba? Maniwala ako kasi may mga credit investigation na mangyayari dyan, di ba? May verification, tas may evaluation pa yan eh. Hindi kaya ng 5 minutes yun. Kahit sabihin mong AI ang gamitin nyo, wala. Di ho ba? Kasi kagaya ho niya na, may ginagamit tayo yung yung CIC, yung Credit Information Corporation. Oh. Hindi ho ganun kabilis ang pag-i-inquire sa CIC. Oh. Meron pa rin hong gumagamit ng NFIS. Hindi rin ho ganun kabilis ang pag-i-inquire sa NFIS. Di po ba? Bakit sila within 5 minutes? Oh, wala pang hinihinging dokumento, ID lamang po. Ano magagawa ng ID? Sige nga. Sige, nandun yung picture, nandun yung address, may signature doon, may birthday doon, di ba? O, bukod doon, ano pa? Di ba? Saan mo ngayon ibabangga yung ID na yun? Para malaman mo na legitimate yung ID ibinigay, di ba? Maling-mali ho yung yung pamamaraan po nila ng pagpapautang. Kaya ho, akala tuloy nung mga kababayan po natin na first time na nanghiram dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, no? At or for that matter, ho, first time talaga nanghiram ay napunta pa sa online lending apps. Ayan, akala nila yun ang normal. Hindi ho ganyan. Okay? Kung nakapag-apply na ho kayo sa bangko tsaka sa mga legitimate lending and financing, tignan nyo ho, napakaraming hinihingi sa inyo. Kasi ho, yung hinihingi ho sa inyo is kailangan ho yun sa evaluation po nila. Hindi ho basta-basta ang pagpapautang. Di po ba? Paano ho malalaman nung nagpapahiram na may kakayanan? Di ba? Yung papahiramin nila. Kasi ho, ang nagpapahiram, hindi naman yan labas lang ng labas ng pera eh. Di ho ba? Kasi yan, kailangan niya kumita. Tama po, di ba? Kasi negosyo yan eh. Aminin na ho natin, negosyo yan. Hindi yung charitable institution yan. Tumutubo yan. Parang tindahan ho yan. Di ba? Tingnan nyo po, pag bumili kayo sa grocery, mas mura kaysa sa tindahan. Kaya lang, ayaw natin pumunta ng grocery kasi nga, wala naman tayong pambili ng maramihan. So, dito tayo sa tindahan, sa sari-sari store, kaya tingi. Ngayon, ganun din ho sa pagpapautang. O diba? Nangailangan tayo ng pera, so kailangan i-evaluate kayo kung may kakayanan kayo magbayad. Hindi ho kayo dapat ipinapahamak ng mga yan. Kasi ho, kung legitimate yan, na talagang nagpapahiram, i-evaluate ka ng maayos. Kasi kung hindi ka evaluate niyan at alam niya na malulubog ka lang at hindi ka makakabayad, ipapahamak ka lang yan. Kasi yan, tignan nyo yung mga legitimate na lending at financing. Nagsasubmit yan sa CIC, tsaka po yung iba sa NFIS. So meaning po, pagka yan, nakita po na hindi naging maganda ang inyong record, meron kayo hindi nabayaran. Di makikita po ng ibang mga accessing entity. Paano kayo makakapanghiram pa po? Diba? Yun ho yung dahilan kaya may credit investigation, verification, tsaka evaluation. Huwag niyo hong yun, huwag niyo katakutan yun. Kasi yun ang kakampi nyo actually. Okay? Ginagawa ho ng bangko yung kanilang due diligence, no, para po sa kapakanan po ng lahat. Sa kapakanan po nung nagpapautang at saka po dun sa nangungutang. Ayaw ho niyan malubog kayo. Ang mahirap po kasi, naging normal na yung ganitong kalakaran dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Pag dumaan sa feeds mo, ay nako, download ko to. Binigyan ng permission, nakapag-apply, kumbaga nakapag-fill out ng application sa apps nila, ayun na, binigyan na ng pera. Nadagdagan na naman po yung nabiktima nila. Kaya ho lagi kong sinasabi sa inyo na gawin ho natin, no, yung parte natin, yung due diligence. No, not only the due diligence po kailangan i-assess natin muna yung sarili natin, kaya ba talaga nating bayaran. Okay, kasi po ito, ang trabaho po ng mga ng mga kolektor, talaga maniningil yan, tatawagan kayo. Kayong pag hindi nyo sinagot yung mga yan, talagang makulit magtatawag yan. Doon sa mga legitimate Ang masakit kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, no? Pag hindi ka na-contact yan, yung ninakaw nila, 'di ba, sa inyong contact list at saka yung inilagay nyo na mga references, yun ang kukulitin at hindi lang kukulitin. Sisingilin din at wawalang yain. Okay? At pagka na malas-malas pa, ay yan pa, dadaling ka pa sa social media. Di ho ba? Normal ho
no, sa mga maniningil na tumawag ho na mag-SMS. Pero hindi ho kagaya ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan. O nakita nyo po, di ba? Nag-email kayo. Di ba? Nagre-request kayo na pagsamasamahin ho yung inyong due date. Ano sagot sa inyo? System generated daw po. Mali. Hindi ho yun ang sagot dun. Okay, ang sagot ho dapat dun is, pasensya na po kayo, hindi namin kayo mapagbibigyan kasi po, ang due date po is base po sa date of release. Okay? At nag-agree naman po kayo dyan. Kung may agreement talaga kayo, kung meron kayong kung meron kayong pinirmahan talaga na kontrata. Kung paano kung walang explanation? Yung auto-disburse lang, di ba? Masakit yun. Pagka ho ito, kasabihin ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi to. Pag yan illegal, illegitimate yan. Ha? Ibig sabihin, illegitimate. Illegal ho eh. Kung magkano po yung pinadala sa inyo o yung dinisburse sa inyo, yun na lang po bayaran po ninyo. Kasi ho, hindi naman juridical entity yan eh. Walang karapatan maghabla yan. Hindi naman porkit sinabi kong walang karapatan maghabla, lalakas na ang loob natin na mangutang na lang tayo ng mangutang. Hindi ho. Iwasan natin yun kasi kaya ko sinasabi to sa inyo para makaiwas tayo sa stress, sa anxiety, at sa depression. Okay? Hindi ko ginawa itong channel na to para sabihin siya, huwag niyong bayaran. Hindi ho. Hindi ho yun ng ating layunin. Ang layunin po natin is matuto po tayo nung tamang panghihiram. Huwag ko tayo manghihiram dyan sa mga yan. Style niya mga yan, bulok. Wawalang yain lang ho. Marami ho kasing pera yung mga yan. Alam niyo kung bakit. Ayaw na ho sa PAOK, di ba? Baka raw ho may connection niya mga yan sa Pogo. Ano ho ba? Pogo, illegal, di po ba? Pagka illegal na pera, saan dadalhin? Pagpapautang, ano ginagawa? Ano pa ba? Di money laundering po. Nililinis lamang po yung pera na galing sa illegal. PAOK na po ulit sabi, di ba? Di umano raw po, konektado sa Tsaka yung di ba? Yung mga SIM cards, may nakita silang SIM cards na gamit ng mga bugo katabusadong online lending apps. Kaya ang tinuturo ko sa inyo is maging mapanuri kayo. At kung kayo'y manghihiram dun sa mga legitimate. Kasi pag nanghiram kayo dyan sa mga yan, parang inilubog nyo ho ang sarili nyo sa kumunoy. Dun ho sa nagpadala ng katanungan, mas mainam na ho kung marami kayo. Kesa ho pag isahin lang, baka mamaya mas lalo kayong malubog dyan Tsaka hindi ho normal yan. Isang ola, 7 utang ninyo, mababaon ho kayo na mababaon dyan. No? Kung kasi sabi nyo, 15 days, di bayaran nyo na lang with every 15 days. Huwag nyo na hong No? Mas masisiraan lang ho kayo ng bite dyan pagka inisip nyo ng inisip yan. Hindi naman ho marunong makipag-usap yung mga yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.